Katanghaliang tapat pa lang nga ngayon, pero kung mapapansin nyo, ang dilim na naman ng aming paligid. Chop suey at Shanghai ang niluto ng asawa ko para sa aming pananghalian ngayon. Isa talaga sa gusto naming makalakihan ni Via ay ang laging magpasalamat sa Panginoon bago kumain. Pero at this point nga, nahirapan kaming pasundin si Via na gawin ang hand gesture ng prayer. So, paano nga ba namin hinahandle pag ganitong ayaw sumunod sa amin ni Via? Syempre, pag ganyan nga, hinahayaan na lang muna namin kasi hindi naman talaga niya naiintindihan pa kung bakit namin ito ginagawa. At challenge nga lang talaga sa amin na bilang magulang niya na maging consistent lang sa pagmumodel sa kanya ng magandang bagay na ito. Hanggang dumating sa time na talagang maunawaan at matutunan niya na yung bagay na ito. Pagkatapos nga namin kumain, agad ko na ring hinarap itong tambak naming labahin. Naalala ko lang, meron nga pala kaming pinili na maliit na washing machine para sa mga damit ni Via. Isa kasi sa madalas naming napapabayaang gawain sa bahay ay ang paglalaba. Kaya pinagkaisahan namin mag-asawa na bilhin iyon para naman kahit papaano ay makatulong sa amin. Lalo nga noong mga panahon na hindi pa ako ganong makapagkilos ng maigi dahil nga baby pa si Via. Pero sad to say, yung washing nga na nabili namin ay one day lang namin nagamit dahil nasira agad. Kaya sobrang panghihinayang at lungkot talaga yung naramdaman ko noong mga panahon na yun. Pero alam nyo ba, napakabuti ng Panginoon dahil hindi nagtapos ang kwento sa sirang washing machine. Nakabili man kami ng washing na mumurahin at mabilis masira at hindi namin napakinabangan ng matagal, pero merong pinalitang Diyos at biyan pa doon sa kakayanan namin. Nung lumipat nga kasi ng bahay yung isa sa mga kapatiran namin dito sa church, isa ito sa kanilang pinamigay. Meron man konting sira na dapat ayusin, pero napaka-perfect timing talaga dahil nandito din that time yung papa ng asawa ko na napakagaling din talagang umayos ng mga sirang appliances. Ngayon, talagang napakinabangan namin itong automatic washing machine na ito ng ilang buwan na. Grabe talaga yung provision ng Panginoon kasi lagi itong best and fit doon talaga sa kung ano yung pangangailangan. Dahil nga laging foggy dito sa Metro Baguio, importante talaga na meron kang dryer dito. Naalala ko dati, inaabot ng 2 linggo yung mga damit namin sa sampayan sa sobrang hirap magpatuyo. At kapag sa mga kumot naman nga, kailangan pa namin pumunta sa town para makapagpalaba doon sa mga laundry shop na meron ng dryer. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, hindi na. Dito ko na nga ito sa loob sinasampay dahil kapag sa labas, mababasa lang ito ulit dahil nga sa kapal na ng fog. At isang araw lang naman ay tuyong-tuyo na ang mga ito. Nilabas ko na din nga sana itong mga mat para labahan, pero biglang may nag-chat na bibisita daw dito sa amin. Kaya pinagpaliban ko na lang muna ang mga ito. Nagmadali na nga akong naglinis at naghanda para sa pagdating ng aming mga bisita. Hinugasan ko muna itong aming mga hugasin habang tulog pa ang aking mag-ama. Kinagabihan nga'y dumating na din ang aming mga bisita, yung mga dati naming classmates sa seminary kasama ang kanilang mga pamilya. Nakakatuwa nga lang talaga at meron pa silang dala nitong masasarap na ulam na mas lalong nagpasarap din ng aming fellowship. At sobrang thankful lang din talaga kami sa Panginoon sa mga ganitong pagkakataon dahil maging kami din ay napapalakas through testimonies and prayer din para sa isa't isa. At pagkatapos nga ng mahabang kwentuhan at panalangin sa isa't isa, sila na rin ay nagpaalam. Ito talaga yung fellowship na hindi ka lang busog physical, busog ka pa spiritual. Kaya salamat sa Panginoon. Ako nga pala si Mama Care ay nagpapaalala na laging piliing mag-care and share something to those people around you. Thank you for watching!